may lumalabas sa internet na ang Rappler daw ay funded ng mga foreign groups, na ang Rappler daw ay funded ng mga foreign group of people. Binasa ito ni Banat Bay at tingnan natin ang kanyang mga reaksyon tungkol sa Rappler. Totoo bang tumatanggap ang Rappler ng pera mula sa gobyerno ng Amerika? Eto na nga, totoo bang tumatanggap ang Rappler ng pera mula sa gobyerno ng Amerika? Nako, patanong niya na, patanong! Baka, kasi may mga nanonood na naman mga taga-Rappler. Inaabangan na naman nila. Ayan na, nag-usap-usap na naman ng mga banat boys, banat girls. Meron na naman silang propaganda machine. Tapos na inaano na nila, meron ng financial support. Sinusuportahan na mula sa iba't ibang bansa si Banat Bay. Nako, matindi na ito. O, ito na. Anyway, ito na nga yun. Ito ay tanong. Tanong. Kayo ho ang sumagot. Ipakikita ko lamang po sa inyo. O, ito na nga. I-comment ninyo, Totoo bang tumatanggap ang Rappler ng pera mula sa gobyerno ng Amerika? Question mark. Okay? Linawin ko sa mga taga-Rappler, kayong mga nanonood, mga nagtotroll, mga basher na mula sa Rappler na pa-English, akala mo matatalino pero ang totoo, bobo naman. Parang kasing utak ninyo si... Ayoko. Mamaya, ano nyo pa ako dyan? Guluhin nyo pa ako. Ito yung, andali, yung Rappler ang pinag-uusapan natin. Anong ba kayo? Puro naman ito na nga. Ito na nga. Wala naman kayo sinasagot, tinatanong ko nga sa inyo. Totoo ba ito? So, point of order, Your Honor. ito na. May papakita ako sa inyo. Kayo na ho magsabi, Kasi baka kala nyo, niluluko ko kayo eh. Ito. Ito na nga yun, itong National Endowment for Democracy, Ano ba itong hinayupak na na to? Una, tanungin natin, ano ba sila? Okay, para malaman mo ang isang website, lagi mong titingnan yung about. Ibig sabihin ng about is about us, about ganito. So, tiningnan ko isa-isa itong about. Okay, about. NED.org. Sino ba sila? Okay? Ito ang sabi nila, NED is a private non-profit foundation. May foundation. Parang sila, parang Mac, Bobby Brown. Dedicated to the growth and strengthening of democratic institutions around the world. Aba, ibig sabihin, dedicated daw sila sa demokrasya para sa lahat ng mga institusyon sa buong mundo. Okay? Each year, NED makes more than 1,600 grants, wala akong pakialam, to support the project of non-government groups abroad who are working for democratic goals in more than 90 countries. Ibig sabihin, sumusuporta daw sila. Okay? Basa, tuloy-tuloy natin sa baba. This well-rounded approach responds to diverse aspect of democracy and has proved both practical and effective through NED history. Funded! Ano sabi? Funded! Largely by the US Congress. Ano uli ang sabi? Pakisigaw sabay-sabay. I-type nyo dyan. I-type nyo sabay-sabay. Ngayon na. Huwag puro smiling face ang ginagawa ninyo. I-type ninyo sabay-sabay. Anong sabi? Funded. Ano ibig sabihin ng funded? Nakita. Ay, mali. Ang sabihin ng founded pala yon, Ay, mali pa din. Hindi pala nakita. Sinimulan. Hindi. Ang ibig sabihin ng funded largely by the US Congress. Ibig sabihin, pinopondohan ng limpak na salapi ng US Congress. Ang linaw. Isigaw nyo uli. Funded. Huwag niyong kakalimutan yung salitang largely. Kasi pag funded lang, baduy. Kailangan funded largely by the US Congress. Sandali lang pala. Nakalimutan ko i-share sa Amerika itong ating video. I-share muna natin sa Jamaica. Kasi meron tayong mga kaibigan dyan, especially dyan sa New York, na mga taga-Amerika, na nais din nila makita ang ito. Kasi sa kanila, alam nila, nakikipaglaban sila dito kay Miss Loida.
Oy, Miss Lloyda! Miss Lloyda, kamusta ka na? Balita ko, dami ka daw pela. Penge pela? Balita ko lang naman yon. Ewan ko kung totoo. Totoo ba yon? Madami ka daw pera? Tanong lang naman. Balita ko lang. Saan mo dinadala yung pera mo? Kanino mo kinukuha yung pera mo? Nagtatrabaho ka? O kanino mga yung binibigay yung pera mo? Yan ang tanong. Sino ho ba ang iyong mga tinutulungan? Baka naman merong vlogger kang tinutulungan, ha? Sabihan mo naman yung vlogger na tinutulungan mo. Pagawa din niya yung mukha niya kasi sobra ng talaga, wasak na. O, eto na nga. O, eto na. So, alinaw yan, ha? Funded largely, pinakita ko sa inyo, funded largely by the US Congress. The support NED gives to the group abroad. Malinaw, sinabi, groups abroad. Basa, groups abroad. Sends an important message of solidarity to many Democrats who are working for freedom and human rights, often in obscurity and isolation. Malinaw. Una, first fact, funded largely by the US Congress. Etong US Congress, binibigyan ng NED ng sobrang limpak-limpak na salapi. Okay? Kanino daw? Sa mga grupo. Okay? Sino itong mga grupo na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo? Okay, basa pa. Baka kala nyo kayo na ho ang sumagot sa aking tanong. Ito na. Punta ulit tayo sa about. Okay? Frequently asked question. Ayan, basa. Is NED part of the US government? No! Ha? Oy, grabe, funded na rin pala ako ng mga US citizen. NED is a private non-profit grant-making organization that receives an annual appropriation from the US Congress through the Department of State. Ano daw uli? Receive an annual. Ibig sabihin ng annual? Monthly po ba yun? Hindi. Daily? Hindi. Taon-taon tumatanggap mula sa US Congress through the Department of State. Aba, hindi lang pala sa legislative branch. Dumadaan pa pala sa Department of State. Parang DFA yan. Parang ganyan ang datingan yan. Ha? So sa madaling salita, kung ano ang gusto ng presidente nila, yun ang magiging desisyon kung saan ibibigay ang mga pera ng Department of State. Ang linaw niyan, ang linaw! Mas malinaw pa yan sa pagmumukha ni Maria Ressa. Okay? Does NED receive funding from source other than the US government? Yes! Ang lupit. Ang lupit. Hindi lang pala sa US government. Ang tanong, anong kinaugnayan niyan sa Rappler? Bakit mo naman pinasok yung Rappler? Dahil dyan, babasahin uli natin. Siyempre, awarded grant search organisasyon, Rappler. Magkano? Organization name, Rappler. Project, anong project niya? Pina-project na pala tayo ngayon. Project Country, Philippines. Displaying records 1 to 2 of 2 results. All results totaling how much? $284,000 US dollars. Palakpakan! Basa dito sa ibaba. Sa kanan, sa kanan, 2018. 142,000. Malinaw pa sa malinaw sa pagmumukha ni Maria Ressa. Susunod, 2019, another 142,000. Abay, taon-taon, nakakatanggap si lola mo. Okay, sige. Baka naman, andali lang. Ika-calculator ko lang kasi baka mamaya, baka magkamali tayo, marobredo tayo, ha. USD to PH. Ayon sa Google, ha? 7 million pesos.
kada taon ang tinatanggap mula 2018 ng Rappler. Dapat itong mensahe kong ito ay para sa inyo. Pasalamatan mo, Rappler, ang nagbigay na NED. Ayan. Nagbigay pala taon-taon. Ang laki, 7 million. Ano ito? Donasyon? Donasyon lang? Ano to? Bibigay lang sa'yo. Ito, pera. Donasyon ko. Ang huling nagdonasyon sa akin na pinakamalaki, magkano yun? $499. May nagbigay ho dito one time $499, ganun kalaki. So sa madaling salita, tumatanggap pala sila ng 142 US. Sa madaling salita, more or less 7 million pesos kada taon. Isang organisasyon pa lang yan. Remember? Isa pa lang yan. Ano kaya yung donasyon na yan? Para saan yan? Ha? Para mag-post ka ng mga sa online mo lang? Tanong ko, para saan ho yung 7 million na ho yan? Mag-post ka lang ng mga fake news mo, ganon? Magbibigay ka ng 7 million para lang mag-post ka ng fake news? Para saan ho yung 7 million kada taon? Kaya mga taga dyan, taga Rappler, yung mga nagtatrabaho dyan, siguraduhin nyo naman hindi kayo contractual. Ang laki ng natatanggap ng Rappler, may freedom of information pa sila. Ano daw ang purpose? To strengthen awareness and understanding of this information. Aba? Speaking of this information, so yung mga report ni Maria Ressa na sinasabi niya si Mocha ay wini-weaponize ang internet, ay ang bayad pala nun, ganun kalupit, 7 million? Tinatanong ko ako ay nagtatanong, hindi ako nagbibigay ng mali siya. Tinatanong ko kasi sabi nyo the description, napakalinaw, to strengthen awareness and understanding of this information. Every time na tinatakil yung disinformation na yan, lagi nyo sinasabit ang pangalan ni Mocha at sinasabi nyo propaganda si Mocha ng gobyerno. So, ibig sabihin, yung 7 million, yan ang resulta, yung report ni Maria Ressa. Ganun na ba katindi ang halaga niyang report na yan? 7 million? Sana lang pwede silang i-audit, no? Kaya lang walang i-audit yan. Ito, it will work with other news group and key stakeholders to systematize and expand collaborate. Alam nyo, ito ang tanong, ha? Ang tanong ko lamang po, legal ba ito? Kasi sasabihin na naman, yung pala di ba ang mga media dapat hindi ang may-ari niyan, hindi yan na i-invest ng mga Amerikano, ng mga ibang lahi. Tama ho kayo. Pero donasyon ito So hindi ho papasok ito sa investment o sa stock. Hindi ho natin alam, donasyon ho ito. Paano kaya ito ibinigay? Fund transfer o inabot? Hindi ko alam. Tinatanong ko. Kasi hindi pa ako nakakita ng 7 million. Sa totoo lang na tanan ng buhay ko. Ayun na nga guys, you have seen the video. Anong masasabi nyo dito? Comment down below and don't forget to like and subscribe to my channel, Donmar TV, and click the notification bell para naman ma-update kayo sa aking mga videos, mga trending videos. See you in the next video. Have a great day everyone.